Magandang umaga mga mare! Samahan po natin si Brenmar sa Spruce Court. Matagal na po siyang nagyayaya doon, kaya lang medyo malayo-layo din. Kaya bihira na tayong pumunta doon. Hindi gaya nung nani pa tayo. Malapit lang kasi ang tinitirhan natin noon doon sa Spruce Court. Pagkalabas sa school ng panganay ko at ng alaga ko, na pumupunta tayo sa Spruce Court, nagbabike sila. At kasama rin natin si Brenmar. Kaya hindi niya nalilimutan ang Spruce Court na yan. Ang gusto lagi pumunta doon. At dahil weekend naman, kaya pagbibigyan natin. Habang daan nga mga mare, ang dami nating nakikitang mga magagandang bulaklak. Kahit ang ibon na to, ang ganda ng pagkagawa. Stained glass siya. Kinunan nga rin natin ng video ang bulaklak na to. Ang ganda niya, pink. Pero mas lalo natin ma-appreciate yan pag na-zoom natin. Mas makikita natin kung gaano kaganda. Dumaan na nga rin pala tayo mga mare dito sa wading pool ng Winchester. Gustong makita ni Brenmar kung may tubig na. Sa summer pa naman yan bubuksan. Pero maigi na rin na ganitong patigil-tigil tayo. Nalilibang siya. At nang para hindi tayo naiinip sa paglalakad. At ang gagawin pa natin, dito tayo dadaan sa Winchester School. Meron ditong playground. At least makapaglaro muna siya dyan bago tayo pumunta ng Spruce Court. Mabuti na lang mga mare. At binigyan tayo ng magandang weather ngayong araw na ito. Tama-tama na mailabas si Brenmar. Mahirap din naman mga mare na nakakulong lang siya sa bahay buong maghapon. Iniiwasan natin na manood siya ng TV at maglaro ng games. Naku, masisira ang mata niya. Hindi pati maganda talaga sa kalusugan. Pag nanood ng matagal sa TV, lalo na kung maglaro sa cellphone, yun ang ayaw na ayaw natin. Ang hirap kasi dito mga mare. Wala siya bastang makalaro. Kung ipi-playdate natin, kailangan naka-appointment. Hindi yung basta na lang tayo kakatok sa pinto nila. Kaya nung minsan mga mare, ay lagi siyang gayak. Laging nagagayak at siya daw ay pupunta ng Pilipinas. Kasi mga mare, nung nagbakasyon tayo noong 2022, ay sobrang nag-enjoy talaga siya. Ang dami kasi niya doong mga kalarong pinsan. At lalo na at sa probinsya. At alam nyo ba mga mare, nakapaglaro pa siya doon ng saranggola. Bigay ni Kalitar. Ay napakagaling naman talaga niyang gumawa ng saranggola. Ito ang kanyang YouTube channel. Nako, basta si Kalitar ang gumawa ng saranggola, napakataas ng lipad at ang tibay ng pagkagawa, ang ganda ng design, napaka-creative niya. Wala na talaga ako masabi, basta si Kalitar Vlog ang gumawa ng saranggola. Tiningnan ko yung mga videos niya, grabe lang, ang dami ng mga views. Tingnan muna natin itong puno na to mga mare. Ang ganda rin niya, wala siyang dahon, puro bulaklak lang talaga. Mga minsan papasyalan natin yung isang lugar na maraming ganito para makuna natin ng video. Tingnan rin natin itong isang puno dito mga mare. Merong nag-garden dito, humingi tayo ng permiso para i-video. Ano kayang puno ito? Para siyang magnolia tree din. O baka naman nga magnolia din yan. Oh, ang ganda. I-enjoy lang muna natin siya mga mare habang hindi pa siya nalalagas. Mare, marami na nga pala ngayon tulip. Papasyalan natin yung maraming tulip dito para naman maipakita ko sa inyo sa mga susunod kong video. Ang gaganda niya mga mare, iba't ibang kulay. Talagang mamamangha tayo. Tuwang-tuwa nga pala si Brenmar dito mga mare. Napakaraming windmills daw. Naku, kung nagkataong mahangin, siguradong matatagalan pa tayo dito. Dahil gustong-gustong panuorin ni Brenmar yan. Napakagaling naman ang may-ari nito at naisip niya yan. Alam nyo ba mga mare? Sobrang natutuwa tayo sa hitsura ng hyacinth na yan. Kasi ang ganda-ganda niya.
Naalala ko tuloy, kami ng coworker ko, binigyan kami ng hyacinth ng employer namin noon kasi Valentine's Day. Kaya lang yung akin, hindi ko ma-display. Sinisipon ako, sobrang bango niya. Kaya ang nangyari, nilagay ko siya sa cabinet sa ilalim ng lababo para hindi ko maamoy. Kaya lang napag-isip-isip ko, sayang naman. Kaya ibinigay ko na rin sa coworker ko. Ayan mga mare, dahil nga sa nalibang tayo sa mga halaman at puno, hindi na natin namalayan, nandito na pala tayo sa Spruce Court. Na kung dire-diretso po ang paglalakad natin, 25 minutes po bago makarating. Basta po may time at maganda ang weather. Gusto natin laging samahan si Brenmar sa mga playground para makapaglaro siya. Napaka-importante po talaga sa bata ang makapaglaro. Maraming nade-develop sa kanya. At saka pag ang bata po hindi malikot at hindi naglalaro, naku, kabahan na po tayo. Tumagal rin po tayo dito sa Spruce Court ng nasa 1 oras. Nagkaroon po siya ng kalaro, naghabol-habulan sila. Noon nga lang iinom, naku, wala pala ang water bottle niya sa backpack, nalimutan. Kaya naisip ko, punta naman tayo ng Wellesley Park. At least doon may maiinuman. May playground din po doon at saka meron ding sand. At habang papunta nga po tayo sa Wellesley Park, ang dami nating nadaanang magagandang mga bulaklak at puno. Kasama na dyan ang magnolia tree. Napakasarap po talaga mga mare maglakad pagkapag ganito ang mga nakikita natin. At saka mga mare, pagka ganitong spring, amaze na amaze tayo sa mga bulaklak at puno. Kasi ba naman galing tayo ng winter, napaka-boring. Titingin ka sa kapaligiran mo, mga kalbo ang mga puno. Kahit nga si Brenmar, mga mare, tuwan-tuwa siya sa mga bulaklak. At kahit nga daw itong Japanese maple tree, kunan ko rin daw ng video. Tapos nga natin malibang mga mare sa mga nagagandahang mga bulaklak at puno, ay narating na rin natin itong Wellesley Park. Sabi ni Brenmar, dito daw sila dumaan noon ng mga kasama niya sa camp last year. Kaya tuwan-tuwa siya nung ma-recognize niya. Kasi pag pinupuntahan natin itong Wellesley Park, sa kabila tayo dumadaan. Kaya lang naman tayo nakadaan dito ngayon dahil galing tayo sa Spruce Court. Tingnan natin mga mare, sana gumagana ang fountain para makainom na rin po tayo ni Brenmar.
Marami na ring dandelion, mga mare. Isa yan sa mga spring flowers. Basta na lang siya sumisibol kapag spring. Excited na rin si Brenmar sa splash pad na yan, mga mare. At ngayong summer na yan bubuksan. Kaya lang, naku, napakalamig ng tubig. Kahit pa ang araw ay napakasakit sa balat, ay napakalamig ng tubig. Ay kasi nga malamig ang ilalim ng lupa. Tingnan muna natin, mare, kung may tubig ang fountain na to. At talagang uhaw na si Brenmar. Ayun, mabuti naman, mga mare, may tubig siya. Sa wakas, nakainom na rin si Brenmar. Ayan, mga mare, paglalaruin lang muna natin si Brenmar. Maya-maya ay uuwi na rin tayo. Natin, mga mare, kung ano itong nasa kabilang ito. Marami siya, mga puno. Ay, kalsada pala siya, mga mare. Ayun, may mga dumadaan na mga sasakyan. Tignan natin pag naka-zoom. Yan, kalsada nga pala siya. Kain muna tayo, mga mare. May baon si Brenmar na sandwich. Gutom na siya. Wala naman tubig pero inom na lang uli doon sa fountain. Tapos uuwi na rin tayo. At habang daan nga, mga mare, marami na naman tayong tigil. Kasi ang gaganda ng mga bulaklak, kaya panuorin natin. Pati itong mga kalapati, mga mare, pina-video rin ni Brenmar. Bago umuwi, mga mare, ay nakadaan pa tayo sa Bukbang. Buti bukas siya pag Sabado, 10 AM hanggang 3 PM. Ay 2:45 na, kaya mabuti abot na abot tayo. Nakakuha tayo ng 2 books. Tama-tama, may pagkakaabalahan si Brenmar ngayong hapon. So paano ba yan, mga mare? Hanggang dito na lang muna. Sa susunod na lang uli. Bye-bye!